So, yun. Good day mga kapirata. Bali ngayon ay pauwi na tayo. At syempre, expect na naman natin yung traffic. Ay, nakakapagod. Nakakamiss din pala yung no? Yung nagko-commute ka lang. Kasi dati pag nagko-commute ako, nagagawa ko yung gusto ko pagkatapos ng opisina. Like yung nakakapag ko na kapag food trip ako, or kung hindi man food trip, at least nakakainom ako. Ayun yung namimiss ko talaga, yung inom tuwing pagkatapos ng work. Hindi naman araw-araw, pero sabihin na natin sa isang linggo mga 2 beses or isa. Ganun dati ako mag-inom kasama ko dati yung mga katrabaho ko, si Rachel, sila Sir Wawi, pati si Sir Juban nung nandiyan pa siya sa Manila. Ngayon kasi na siya nasa Cebu na siya. Parang nung may chance na nagpalipat siya ng tawag dito, nung office, kasi nga naman talaga siya, doon naman talaga banda nakatira. So yun, madalas naalala ko pag pag tipong alas 7 na, na yun, nag-isip na kami ng kung saan kami kakain, kasi hindi talaga kami kagad umuwi sa pagkatapos ng trabaho. Bali ginagawa kasi namin, since alas 7 yun, and medyo rush hour pa nung time na yun, naghahanap kami talaga ng ng kakainan. Unlike ngayon, pag uwian na, hindi na ako nag-stay masyado sa dyan sa pinagtatrabahoan ko. Diretso uwi na talaga ako. Like dati talaga, since rush hour kami umuwi, need talaga namin yung parang, alam niyo, maghintay ng tawag dito, yung maghintay humupa yung traffic. So yun, pag hindi kami kumakain, umiinom kami madalas. Ayun yung trip namin lagi. Tapos pag alas 10 na, saka kami uuwi ng bahay. Parang everyday ganun yung trip namin. Tapos kung saan kami nakakain, since nasa Manila yung office, madalas kumakain kami doon sa barbecuean sa sa Espanya. Tignan ko kung makita ako ng picture nun, pero alam ko walang picture na doon hindi yata na siya na Google Map. Wait. So yun, tumigil tayo kasi no, boring tayo sa traffic pag wala tayong naririnig. Kahit kung ingay lang, kahit hindi talaga siya totally sound. So lagi ako nagpa-podcast talaga. So ayun nga, CB So ayun nga, mabalik tayo sa kwento namin. Madalas kami kumakain sa Yubel. Around lang talaga dun yung nakainan namin. Tapos syempre mas madalas kami dun sa barbecue kasi may kinakain ng kaming barbecue. Ang sulit niya, tapos sa mura pa. Kaya talagang dun kami lagi kumakain. Tapos after nun, pag nagkayayang uminom, syempre nagiinom kami. Pero madalas talaga
kain lang. Tapos yun nga, syempre pag ah, it's either Wednesday or Friday, nag-ano kami, nag iinom kami. Tapos naalala ko pa, pag umiinom kami, itong mga kasama ko, sumasagot pa ng tawag eh. Mga ano eh, masisipag sa trabaho kumbaga. Lalo na si Sir Wawi. Nako, laging ano yun, pag may tumawag hindi niya ini-ignore. Talagang pag after our work, siya talaga madalas sumasagot eh. Pati si isa kong kasama, si Christian. Pero kasi si Christian, ang problema sa kanya, hindi siya sumasama sa inom. Madalas sa lang siya kasama, sa work lang. Hindi pa namin nakainuman yun kahit isang beses, promise. Pero yun nga, masipag din sumagot ng tawag yun eh, pag nasa biyahe siya pa uwi. Nakakamiss ko mga laron to e-games. Ayun, nakikita nyo ba guys? Naalala ko yung yung e-games. Kasi dati na-addict ako sa run online eh. Sa karamihan ng laro nila, nilalaro talaga namin nung kami, nung high school to college kami. Tapos ngayon wala na. Di ko alam kung yung e-games na yun, sila rin yung ba yun? Kung yung e-games na yun, sila rin yung e-games na na online casino. Pero feeling ko hindi sila eh. Pero malaking chance na sila kasi halos parehas ang logo. Siguro na-acquired sila nung nalugi yung mga online games nila. Na-acquired sila ng Philippine company. Or nag-transition sila ng business. Pero yun lang, nabanggit ko lang kasi nakakamiss yun eh. Ngayon yung mga aban nila, sayang, nakita nyo tanggal na yung mga decals, luman-luma na. And, gumalaw din, napakatagal ng stoplight dito. Parang ilang minutes din. So yun nga, ang sipag talaga nun nung isa namin katrabaho, si Christian. Yun nga lang hindi talaga siya sumasama mag-inom. Siguro dahil malayo yung bahay niya. Kasi taga Cavite siya nun eh. Nung katrabaho ko siya. Pero syempre or dahil siguro ayaw niya uminom ng lasing. Basta hindi na alam. Basta hindi siya umiinom ng yung sa amin. Pero kami syempre malakas kami uminom nung nagtatrabaho pa ako doon. Talagang yun, walang sablay sa isang linggo, hindi malabong mag-inom kami. Talagang 1 or 2 nagiinom kami. Parang ganun kadalas ang inom namin sa isang linggo. Ay nako, ang trip nun.
since na uwi tayo sa inuman, ma-topic siguro natin ngayon yung klase ng tao na makakasama mo sa inuman. Siguro simulan natin dun sa pinaka-common na makakasama mo sa inuman. Ito disclaimer lang, based lang to dun sa sa na-experience ko. Possible wala to sa sa list nyo or meron, pero kasi ito yung mga yung mga talagang madalas kong nakakainuman, kakilala ko man or hindi. Pero yun nga, simulan na natin dun sa pinakauna, which is yung nag-English pag nakainom na. Talagang matik to. Meron akong inuman na mapupuntahan na ayun nga, yung isa kong kainuman biglang mag-English out of nowhere yun. Nagugulat na nga ako ba't nag-English bigla kaya medyo kakaiba yung pakiramdam ng motor ko. Para talagang nagka-clutch siya ngayon. Siguro adjust ko yung clutch mamaya, kasi iba yung feeling parang kahit hindi ako nakapiga sa clutch, parang tumipiga siya. So yun nga, yung biglang nag-English, talagang matik yun, biglang may nag-English talaga sa inuman. Tapos syempre sunod natin yung malakas, mamu. May malakas talagang mamulutan. Isa rin yun, yung tipong pupunta siya ng inuman, walang kain, tapos magdadala pa ng kanin para lang doon na siya kumain sa tawag dito, sa inuman niya. Hindi ba talaga yung feeling ng yung motor ko? Pa-check ko kaya ito. So yun nga, ang ginagawa na pag malakas mamulutan yung namin, ng kainuman namin, ang ginagawa talaga namin dito, talagang madalas puro sabaw yung pulutan, tapos konting konting karne or konting laman lang nilalagay namin. Siyempre kaya ka pumunta ng inuman para mag-inom, tapos pulutan yung tatargetin mo. Kung hindi sabaw or onti laman yung inaano namin, madalas chichirya, ayun. Pero meron talagang kahit chichirya ang lakas kumain Tapos bukod pa sa malakas na mamulutan, ayun, bigla pang nawawala to sa inuman basta-basta, yung tipong sasabi na lang, magsi-CR lang, tapos mamaya wala na, putik yan. Siguro yun yung yung pangatlo, yung biglang nawawala, missing in action natin. Tapos syempre bukod doon, ano pa ba ang mga nakakasama ko sa inuman? Meron pa yung yung bigla na ipag-argumento, yung tipong wala lang, trip lang yung parang may patunayan, bigla na lang siyang lahat niya, makipag-debate siya or makipag-argument nga siya doon sa mga kausap niya. Ayun yung pinaka ayaw minsan kasama kasi nakakabuisit parang
ayaw magtatalo. Sabi mo na, sige panalo ka na nga. Kung para ikaw na lang tatahimik para ano na, matapos na yung usapan. Tapos bukod doon, siyempre sa mga yun, meron pa yung ano, mahilig magkwento. Siya talaga yung ano eh, yung storyteller pagdating sa ano, sa inuman. Madalas to, may ganito talaga, yung tipong magsisimula yung inuman nyo hanggang matapos siya yung nagkikwento. Tapos syempre bukod sa storyteller, meron naman yung tahimik lang, yung kabaliktaran ng ano, kalakwento. Ito yung ano, yung tipong chill lang eh, yung matagayan mo lang, okay na siya, tapos mag-chill na siya sa gilid, tapos papanoorin lang kayo kung ano yung mga ginagawa yung katarantaduan o abnormalan dun sa habang nagiinom. Mga ganun sila, parang sila yung observer wards. Tapos bukod doon syempre meron naman yung ano, biglang nabo-broken hearted. Maka-experience na ba kayo nun, yung biglaan na lang iiyak or magkikwento ng ano niya, ng buhay niya, or magkikwento na nag-break sila ng GF niya or nagiwalay ng asawa. May mga ganong ano eh, may mga ganon ako nakakainuman, though hindi naman madalas, pero meron at meron, biglang magkikwento ng ganon. Tapos syempre bukod doon, sino pa ba? Medyo hindi ko na maalala yung iba eh, kasi talagang ang hirap mag-isip pag nagbablog. Ewan ko, kala ko dati madali lang. Kaya ganito yung ano ko, yung clutch ko. Kaya ko nagka-problema sa clutch ko. So yan, dito lang tayo dito. Unahin na natin yung mga nagmamadali. May lakad ata sila. Tayo naman, wala naman tayong lakad. So ano pa ba ang mga ano natin, nakalimutan sa ating listahan? Ayun, yung ano pala, meron pa pala yung pinaka nakalimutan natin, yung mahilig may pag-away. Sila talaga yung ano, yung tipong una chill lang, tapos mamaya nagmamaoy na, nagwawalwal na talaga, nagwawala. Ganun, meron doon ano, parang ala ano sila, alabaron, ganun yung diskarte nila pag nagiinom, or ganun yung trip nila. Ano yung nangyari kay Kuya? Na lang tayo. Medyo ayusin na lang natin ang takbo natin. So yun nga, yung ano, nag-aalabaron guys there. Pangit din kasama sa inuman yun, kasi talagang ano eh, sila yung takaw gulo talaga. Sige yan, ayaw pa naman nung gano'n, yung pag nag-chill ka lang, tapos biglang etong isa nyong kasama, aawayin nyo isa nyo pang kasama, or manggugulo sa kabilang table. Tapos syempre, dahil kasama nyo, damay kayo sa gulo. Hindi nyo naman pwedeng ano na lang yun, parang i-ignore na lang, na hayaan nyo magulpi. Kasi minsan pag ganun kayo rin sisisihin nun eh, pag na ano sila, pag napahamak tapos di nyo tinulungan. So syempre parang ano, nakakahiya naman yun para sa ano,
Parang alam niyo yun, yung nakakahiya kasi hindi nyo tinulungan. Though parang minsan talaga naiisip ko parang wala namang ano eh, wala namang benefit sa kung makukuha kung tutulungan ko, no? Kasi siya naman talaga nagsimula ng gulo. Ay, naman. Ano nung ngayon? Ang init ngayon, kahapon lakas ng ulan. Tapos ano pa ba? Feeling ko nabanggit ko na lahat eh. Meron pa pala yung mga ano, katulad ng mga katrabaho ko, yung biglang sumisipag sa trabaho. Yun talaga legit yun. Pag nagiinom, ano, alam niyo yun, yung bigla na lang ano, may isip na trabaho, or dahil siguro kasi trabaho yung magkatrabaho kami, kaya pag ano kami, pag naginuman kami, halos trabaho rin yung topic namin. Pero yun nga, ayun yung ano, medyo may mga katrabaho akong ano eh, nagiging bayani. Eh ako minsan ko lang gawin yung pag sinisipag, kasi ako talaga pag tapos yung trabaho, tapos na, finish na talaga. Parang ano lang, sumasagot na ako ng tawag pag sa akin direct na tumatawag, or yung tipong wala nang sumasagot sa chat. Ito sa dating yung work ko kasi yung work ko dati support talaga kami. So pag wala nang ano, pag wala nang nagso-support, tuwari tulog na yung mga kasama ko or may ginagawang iba, tapos ako available, yun sasagot ako ng tawag or sasagot ako dun sa mga inquiries ng mga other employee. Pero kung hindi naman kailangan, kung meron naman, kung enough naman yung manpower, hindi na syempre. Sa pag mga ano, critical working days, yung tipong alam naming maraming tatawag, ayun, sumasagot ako syempre. Pwede na! So yun, siguro yun na lahat ng ano talaga ng mga klase ng makakainuman mo. Ay hindi pa pala, meron pa pala. Ito naman ano, nangyayari to sa ano, sa mga kainuman mo pag may ano, biglang dumating na iba ng sex, yung parang alam niyo yun, yung kuwari puro lalaki kami nagiinom, tapos merong biglang pumuntang babae. Do bihira naman sa amin itong magkatrabaho, saka doon sa mga tropa ko. Pero meron kasi nung high school, ayun nga, medyo ano kami, may mga nakakainuman rin kami mga babae. Tapos yung mga kasama ko, bigla na lang ano, biglang nagpapapogi. Talagang legit yun. Ano sila, biglang nagpapabango, biglang nag-aayos. Tapos parang alam mo yung ano, salitang, yung parang nagmamacho yung boses. Parang gumaganon sila, basic dyan. Ewan ko ano trip ng mga yun. Siguro talagang ano, kasi so yan, may mga ganun akong ano, kainuman dati. Tapos syempre pag ano, nabetan sila nung ano, nung dumating na kainuman, eh ano na, yun na, lumalandi na. Pero bihira mangyari yun eh, pero parang na-experience ko yun 2 or 3 times lang sa tagal kong nagiinom ng college ako. 2 or 3 times ko lang siya na-experience. Tapos sa trabaho, syempre hindi na namin na-experience yun kasi kami naman ano,
puro lalaki kami doon sa department namin eh. So kami lang rin nagiinom. Wala talaga kaming kasamang babae masyado. Kung meron man sa food trip lang, yung pag kumakain lang. Pero yung tipong yung magiinom never, parang bihira. Parang isang beses lang yata namin nakasama yung mga ka-work namin na yung mga madalas din namin kasama kumain. Kasi karamihan ng mga kasama namin babae doon sa work, mga katrabaho namin babae, hindi naman talaga nagiinom. So yun, wala kaming masyadong bonding session na inuman. Tapos nung sumama pa sila, hindi rin sila syado nag-inom, kumanta lang, nag-video okay lang rin. Tapos yung pa pala, sama na natin yung singeries. Yung biglang naghahanap ng video okay pag kainuman mo. Yung parang alam niyo yun, hindi pupunta pag walang video okay. Tapos kabisado pa yung yung number doon sa video okay. Yan talaga yung mga legit na kainuman na entertainer. Sila yung madalas may hawak ng mic. So yun, yun na siguro talaga lahat. Wala na talaga akong idadagdag. Feeling ko na banggit ko na lahat ng dapat kong banggitin. Siguro kung umabot ko sa part ng video na to, pahingin naman ako ng like and subscribe. And hit nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa aking mga future videos. Mamaya sumigat ako, kayo rin. Hindi ko na kayo papansinin talaga pag sumigat ako, promise. Magano kayo, umiyak kayo dyan, lumuha muna kayo ng dugo bago kayo pansinin pag sumigat ako. So yun, kaya bigyan nyo na ako ng subscriber. Mag-subscribe na kayo kasi medyo nagkakameron na rin tayo ng viewers. May mga nanonood na rin naman ng video natin, though hindi ganun karami, pero meron. Tapos yung isang video ko na itong nakaraan, umabot siya ng 100 views. First time yun. First time naka 100 ng ng views ko. And syempre masaya tayo mga kapirata kasi at least kahit pa paano dumadami na yung natin, viewers natin. Yung followers na lang talaga hindi sa subscriber. Kaya mag-subscribe na kayo, parang awa nyo na. Libre lang naman yung subs na yan. So siguro bago tayo mabot yung traffic, hanggang dito na lang guys. Bye na talaga.